Marami ang nalilito patungkol sa katapusan ng mundo. Ang akala nila, pagkatapusan na ng mundo, ito na yung rapture o ang tinatawag nating second coming ng ating Panginoong Kristo. Pero ano nga ba talaga ang sinasabi ng Bible patungkol sa katapusan ng mundo? Malapit na ba itong mangyari? At paano matatapos ang ating mundo? Yan po ang tatalakayin natin sa video na ito. Dahil po sa mga nangyayari ngayon tulad na lamang ng COVID-19 na nararanasan natin ngayon, mga paglindol, mga gera, taggutom, at kung ano-ano pa pong mga sakuna at mga kaguluhan na nangyayari sa mundo, marami ang nagsasabi po na malapit nang matapos ang ating mundo. Ngayon, kung katapusan talaga ng mundo ang pag-uusapan, yung tipong talagang katapusan, as in yung magugunaw na yung mundo, yung mawawala na yung mundo, lahat-lahat, matagal pa po yan mga kapatid. Kumbaga, 1,000 taon pa po ang dadaan bago po totaling mawala ang mundo or totaling magunaw ang mundo. Tulad ng mga nakikita natin sa mga pelikula. Kung titignan po natin sa Bible yung timeline po kung kailan matatapos ang mundo na ito, kung kailan magugunaw ito, 1,000 pa pong taon. Alam po natin na ang rapture ay malapit nang dumating. Hindi po natin alam, baka mamaya sa mga susunod na araw or sa mga susunod na panahon. Pero yung rapture po, hindi po yan ang katapusan ng mundo. Ulitin ko po, kapag nag-rapture po, hindi pa po yan ang katapusan. Para po mas maintindihan natin, tingnan po natin yung timeline ng Bible patungkol dito sa end times or sa mga huling araw. Una po mangyayari dyan, tulad ng binanggit ko po sa inyo, yung rapture. Tayo po ay dadagitin ng Panginoon sa isang-isang mata lamang po. Lahat po tayo ay mawawala at tayo pong lahat ay mapupunta sa alapaap at imimit natin yung Lord. So after po ng rapture, dyan na po lalabas yung Antikristo o yung halimaw na sinasabi ng Bible. Sa 7 years po na yan, dyan po mararanasan ng mga taong naiwan sa rapture yung matinding kapighatian, matinding pagsubok, matinding suffering na nadadaanan nila. So may 7 years pa po na mangyayari at after ng 7 years po na yan, bababa po ang ating Panginoong Kristo kasama yung saints or tayo po na kumilala sa Kanya. So bababa po siya dito physically sa lupa. At pagkatapos po niyan, magkakaroon po ng Battle of Armageddon na tinatawag natin. At ito po ay mangyayari doon sa Megiddo, sa Israel po. At pagkatapos po niyan, matatalo po ang Antichrist at si Satan po ay kukulong ng 1,000 years. So sa 1,000 years po na yon, ito na po papasok yung Millennial Reign of Jesus Christ. Dito po sa Millennial Reign of Jesus Christ, si Jesus po ay magre-reign doon po sa Jerusalem. So, makikita po natin na sa Jerusalem pa po yun, hindi pa po magugunaw ang mundo. Dahil po sa mundong ito, magro-rule pa po si Jesus for 1,000 years. At after niya, si Satan ay papakawalan ulit at dyan na po papasok yung final judgment na tinatawag natin na the Great White Throne Judgment of Jesus Christ. At after po ng final judgment po, dito na po magugunaw or masisira, mawawasak ang mundo natin. So, nakita natin kapatid sa timeline po ng end times, pagkatapos ng rapture, meron pa pong mga ilang taon, 1,000 taon pa po, bago po dumating itong katapusan ng mundo. Ngayon, anong sinasabi ng Bible patungkol dito sa katapusan ng mundo? Basahin po natin yung 2 Peter chapter 3 verse 10. Ngunit ang araw ng Panginoon ay darating tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na iyon, ang kalangitan ay biglang mawawala kasabay ng isang malakas na ugong, matutupok ang araw, buwan at ang mga bituin. Ang mundo at lahat ng mga bagay na narito ay mawawala. Yun po ang sinasabi ng Bible patungkol sa katapusan ng mundo. Ang katapusan ng mundo ay literal na katapusan. As in talagang end of the world. Actually, hindi lang yung mundo yung sinasabi dito. Lahat, pati kalawakan, mawawala, maglalaho. Sabi dito, pati yung araw, bituin at buwan. Basta po lahat ng mga nasa kalawakan, mawawala po. Tulad po ng sinasabi ng Biblia. At ang sabi pa rin po sa 2 Peter chapter 3 verse 12, habang hinihintay nyo ang araw ng Diyos, magsikap kayong mabuti upang dumating agad ang araw ng kalangitan ay matutupok at ang mga bagay na naroon ay matutunaw sa matinding init. Napansin nyo ang sabi, matutunaw sa matinding init. Yan po ang mangyayari sa katapusan ng mundo. Dahil sa matinding init, matutunaw, matutupok, mawawala po lahat ng nasa mundong ito or lahat po ng nasa kalawakan na ito. Dito na rin po papasok ang sinabi ng Panginoong Diyos nung Old Testament pala na hindi niya nagugunawin ang mundo sa pamamagitan ng tubig nung panahon po ni Noah. Genesis chapter 9 verse 11, ito ang aking pakikipagtipan sa iyo. Kailan may hindi ko nalilipulin sa pamamagitan ng baha ang lahat ng buhay. Wala nang baha na gugunaw sa daigdig. So kung hindi na tubig, hindi na po baha ang gugunaw sa daigdig, ano na po ang gugunaw? Ano na po ang makakapaggunaw sa mundo?
Sa binasa po natin kanina, sa 2 Peter, nakita po natin, magugunaw ang mundo sa isang matinding init, isang malakas na ugong, at matutunaw daw po yung mga bagay-bagay na dito. Matutupok po ang lahat ng naandito. So, hindi na po sa tubig, sa pamamagitan na po ng apoy. Wala naman nakalagay po sa Bible na specific na bagay na makakapagpagunaw ng mundo na sinasabi po. Pero ang pagkakasabi po sa pamamagitan po ng apoy. Pero ito po yung ilan sa mga possibility na maaaring mangyari or maging dahilan ng pagkakawasak ng mundo. So ito po yung mga related sa fire or sa apoy. Isa po sa mga dahilan na sinasabi po ng mga scholar, isang sabi nila ito ay sa pamamagitan ng mga nuclear at atomic weapons. Kumbaga po, sabi kasi sa Bible, merong isang malaking pagsabog na mangyayari. May malakas na pagsabog at malakas na ugong. At matutupok, matutunaw sa matinding init. Sa vision po na ito, ang nakikita po dito is yung atomic bomb or isang nuclear weapon. Bukod po dyan, pwede rin yung mga asteroid impact na babagsak sa mundo. Hindi natin alam, baka maraming mga bumagsak na asteroid sa ating mundo. Pwede rin mga bulkan na sabay-sabay na sumabog. Pwede rin mga wildfire sa forest at ang pagsabog ng araw. Alam naman po natin ang araw ay isang klase din ng bituin. At ang bituin po, pag namatay po ito ay sumasabog. Ito po ay tinatawag nating supernova sa science. Ang araw po ang pinakamalapit na star sa ating mundo. Ngayon po, kapag namatay po ang star na to, pag sumabog po ito, tupok po lahat ng malapit na sa kanya. Kasama po ang ating mundo. At marami pang mga paraan, mga kapatid, na maaaring gamitin ng Panginoon para wasakin or para mawala ang kalawakan at ang mundong ito. At alam niyo ba, mga kapatid, yung mga binanggit ko sa inyo, yan din yung nakikitang mga posibilidad ng siyensya or ng science na magiging sanhi ng pagkakawasak ng mundong ito. At alam naman natin ang siyensya, halos lahat po sa kanila ay hindi naniniwala sa Biblia. Pero nakita po natin dito, sa katapusan ng mundo, halos nagkasundo po sila patungkol sa sinasabi ng Bible at sinasabi ng siyensya na matatapos ang mundo sa pamamagitan ng matinding init or apoy. Kaya mga kapatid, ang katapusan ng mundo at pagkawasak ng mundong ito ay hindi lang po haka-haka. Ito po ay totoo. Sabi nga sa Mark chapter 13 verse 31, lilipas ang langit at lupa, ngunit ang aking mga salita ay mananatili magpakailanman. So ang Panginoon na mismo nagsabi, lilipas po lahat. Lahat po mawawala. Kahit yung mga nilikha niya po dito, lahat po yan mawawala po sa araw po na yon. Ngayon siguro mapapatanong ka, bakit gugunawin pa ng Panginoong Diyos yung mundo natin? Simple lang po ang sagot dyan, para magkaroon po ng bago. Minsan kasi kailangan meron kang tanggalin, meron kang alisin, meron kang sirain para palitan or para magkaroon ng bago. Dahil po ang mundo natin ngayon sa kasalukuyan ay punong-puno ng kasalanan. Simula po nung nahulog ang tao sa kasalanan, nung simula pa lang po, nagkaroon na po ng kasalanan, napuno na po ng kasalanan at karumihan. So dapat lamang po na itong karumihan nito ay mawala na at papalitan na po ng bago. Yan po yung purpose kung bakit gugunawin ng Panginoong Diyos ang mundo natin. Para po magkaroon na po ng bago. Kung titignan po natin, ito po ay hinulaan na ni Prophet Isaiah noong Old Testament pa lang na magkakaroon po ng bagong langit at bagong lupa. Papalitan po itong lumang mundong ito. Isaiah chapter 65 verse 17. Ang sabi ni Yahweh, ako ay lilikha ng isang bagong lupa at bagong langit. Ang mga bakas ng nakaraan ay ganap ng malilimutan. So yun po yung purpose, para mapalitan lang po. Kaya po siya lilikha ng bagong langit at lupa. At isa pa po dyan, para po ibalik yung plano niya na nasira. Simula nung nahulog yung tao sa kasalanan, pumasok na po dyan yung problema, sakit, karamdaman, kasalanan, at kamatayan. So nasira po yung plano ng Panginoon. Nalayo po yung tao sa Panginoon. Ngayon po, ang mundo, puno na po ng kasalanan. Bulok na po yung mundo dahil nga po sa ginagawa ni Satanas. At hindi po pwede na magsama yung mundo at ang Diyos. So ano ang gagawin ng Panginoong Diyos? Kailangan sirain niya tong mundo na ito. Kailangan wasakin niya to para palitan ng bago at ibalik yung dating magandang plano niya para sa ating lahat. Kumbaga po, i-restore na ng Diyos yung Garden of Eden. Babalik lang po sa dating plano niya na nasira dahil nga po sa pagkakahulog ng tao sa kasalanan. So sa bagong langit at bagong lupa po, wala na pong Satanas na manlilin lang sa tao. Dahil dito sa bagong langit at bagong lupa, ang sabi ko nga po sa inyo, doon sa Judgment Day, si Satanas at kanyang mga kampon ay nandun na sa impyerno. Kaya dito po sa bagong langit at bagong lupa, wala na pong makakapagnilang. Dahil po, wala na po si Satanas. Di katulad nga po nung una sa Garden of Eden, nandun si Satanas at nalinlang yung tao. Ngayon dito sa bagong langit at lupa, paano din-describe ito ng vision ni John? Tingnan po natin, basahin po natin yung Revelation chapter 21 verse 1 to 5. Pagkatapos nito, nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa. Wala na ang dating langit at lupa. Wala na rin ang dagat.
At nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem na bumababa mula sa langit buhat sa Diyos, gaya ng babaeng isang ikakasal. Siya'y nakabihis at nakahanda na sa pagsalubong sa kanyang mapapangasawa. Narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono. Tignan nyo ang tahanan ng Diyos. Nasa piling na ng mga tao. Maninirahan siya kasama nila at sila'y magiging bayan niya. Diyos mismo ang makakapiling nila at siya ay magiging Diyos nila. Papahiran niya ang bawat luha ng kanilang mga mata. Wala ng kamatayan, dalamhati, pagtangis at paghihirap sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Kaya mga kapatid, tingnan nyo, wala na yung dati. Tapos na yun. Panibago na to. Ito na yung panibagong simula. Panibagong simula na para sa walang hanggan. So dito na po magsisimula lahat ng yon. Matatapos po lahat after ng Judgment Day. Dahil wala na po si Satan at ibibigay na po sa atin yung bagong langit at bagong lupa. At makakasama natin habang buhay ang ating Panginoon doon sa bagong langit at bagong lupa. So yun mga kapatid, nakita natin na yung katapusan ng mundo ay mangyayari. Ito ay nakalagay po sa Bible at ito po ay magaganap matagal pa po. Ang gawin na lang po natin, maghintay po tayo sa pangalawang pagparito ng Panginoon. Hindi po natin alam kung kailan yon. Maging handa lang po tayo, maging excited po tayo, at mamuhay po na may kabanalan habang naghihintay po tayo sa Panginoong Kristo. So yun mga kapatid, maraming salamat po muli sa inyong pong panonood. Nawa po meron po tayong natutunan sa mga huling mga araw na mangyayari po. Nawa nga po ma-share din po natin to sa mga tao na maaaring nagtatanong kung ano po yung mangyayari sa huling mga araw. So magkita-kita po ulit tayo sa mga susunod na video po. Salamat po sa walang humpay na pagsuporta sa panonood po ng video. Salamat po. Pagpalain po kayo lalo ng Panginoon. Mag-iingat po kayo palagi.